Welcome sa ating malalimang pagtatalakay. Handa na ba kayo? Ngayon, susuriin natin ang isang epikong kwento ng cause and effect kung paano literal na hinubog ng ating sariling planeta ang buong kasaysayan nating mga tao. Ako ang inyong kasama para hamayin ang siksik na impormasyong ito para mas madali at mas masayang maunawaan ang ating nakaraan. Let's dive right in! Okay, basahin muna natin ito. Malaki ang bahaging ginagampanan ng heograpiya sa pag-usbong at pagbagsak ng isang kabihasnan. Iyan mismo ang core thesis natin ngayon. Madalas kasi, kapag iniisip natin ang history, puro mga bayani, hari at digmaan lang ang naaalala natin, di ba? Pero ang totoo, ang heograpiya ay hindi lang basta background o setting. Ito mismo ang nagtakda ng ating tadhana. Para sa ating pagtatalakay, heto ang apat na pangunahing bahagi na dadaanan natin. Una, ang buhay na planeta. Ikalawa, ang paghubog sa daigdig. Ikatlo, ang mga lambak ilog. At ikaapat, ang pamana ng nakaraan. Mula sa malalaking puwersa ng kalikasan, pababa sa mga sinaunang imbensyon ng tao, tatalakayin natin yan. Simulan na natin sa unang bahagi, ang buhay na planeta. Isipin nyo, ang daigdig ang kaisa-isang planeta sa buong solar system na kayang bumuhay sa atin. Nakaka-amaze, di ba? Dahil sa sakto nating pwesto mula sa araw, meron tayong photosynthesis, kaaya-ayang atmosfera at likidong tubig. Dito napapasok ang heografiya. Galing ito sa mga salitang Greek na geo o daigdig at graphia o paglalarawan. Kaya hindi lang ito basta pagmememorya ng mga bansa o kabisera ha, siyentipikong pag-aaral ito kung paano tayo nakikipag-interact sa ating pisikal na kapaligiran. Pero alam nyo, ang planetang ito ay hindi lang tahimik na umiikot sa kalawakan. May tatlo itong pangunahing bahagi. Nandyan ang matigas na ibabaw, yung tinatawag nating crust, tapos sa ilalim niyan nandyan ang napakainit at malambot na mantle. At sa pinakagitna ay ang solidong core na gawa sa iron at nickel. Ngayon, yung paggalaw ng mga tectonic plates sa ibabaw ng mantle, yan mismo ang bumubuo sa mga naglalakihang bundok, tulad ng Himalayas. Kumbaga, malinaw na patunay ito na ang Earth ay isang napakalakas at napakaaktibong karakter sa ating kwento. Dumako naman tayo sa ikalawang bahagi, ang paghubog sa daigdig. At perpektong ipinapakita ang malakas na puwersang iyan ng nakakamanghang continental drift theory ni Alfred Wegener. Pikit muna kayo saglit at isipin niyo ito. Mga 240 milyong taon na ang nakalipas, lahat ng kalupaan ay magkakarugtong bilang isang higanting supercontinent na tinatawag na Pangaea. Napapaligiran ito ng iisang malaking karagatan, ang Pantalasa. Dahan-dahan itong nahati sa Laurasia and Gondwana hanggang sa naging pamilyar na mga kontinente natin ngayon. In fact, hanggang ngayon, naghihiwalay pa rin ang North America at Europe ng mga 2.5 sentimetro bawat taon. Astig, di ba? Ngayon, para mas maunawaan natin itong malawak at laging nagbabagong mundo, gumawa tayong mga tao ng sarili nating grid system. Meron tayong latitude na sumusukat pataas at pababa mula sa equator at longitude na sumusukat pakaliwa at pakanan mula sa prime meridian. Nilatag natin ang mga guhit na ito sa ating 7 kontinente mula sa pinakamalaking kontinente na Asia hanggang sa nagyayelong walang taong lupain ng Antarctica, pati na rin sa ating 5 karagatan para mamapa natin ang klima. Ang grid system na ito ang susi natin para maunawaan kung bakit sobrang init sa mga bansang malapit sa equator at sobrang lamig naman sa mga malalayo rito. 830,000. Let that sink in. Yan ang nakakapanindig palahibong bilang ng mga namatay sa isang malagim na lindol sa China noong taong 1556. Bago tayo tuluyang lumipat sa mga kwento ng ating mga ninuno, kailangan nating maunawaan ang malupit na realidad ng Pacific Ring of Fire. Dito talaga literal na nagbabanggaan ang mga tectonic plates na siyang dahilan ng mga nakakabinging pagsabog ng mga bulkang tulad ng Krakatoa at Tambora. Ang ating kalikasan, oo, nagbibigay ito ng buhay, pero kaya rin itong maging napakabagsak. Pumasok na tayo sa ikatlong bahagi, ang mga lambak ilog. Dito na tayo mag-zoom in sa mga unang naging ligtas na kanlugan ng tao. Pansinin niyo itong isang malinaw na pattern sa 5 dakilang sinaunang kabihasnan natin. Wala ni isa sa kanila ang basta na lang sumulpot sa kanya-kanyang panahon. Lahat sila isinilang mismo sa tabi ng mga ilog o malalaking katubigan. Bakit kaya? Simpleng sagot, tubig at pataba.
Ang patuloy na pag-apaw ng mga ilog na ito ay nagiiwan ng silt o mayamang lupa na perpekto para sa pagsasaka. Bukod pa dyan, nagsilbi rin ang mga ilog na parang modernong highway para sa mabilis na kalakalan. Unain natin ang Mesopotamia, na kilala bilang lupain sa pagitan ng dalawang ilog, ang Tigris at Euphrates. Alam nyo ba, may malaking disadvantage ang heograpiya nila. Wala silang malalaking bundok na pwedeng maging natural na harang, kaya napakadali nilang sakupin. Pero ito ang nakakabilib. Ang mismong kahinaang ito ang nagtulak sa kanila na mag-innovate. Dahil kailangan nilang protektahan ang sarili nila, napilitan silang maging super organisado. Ang pangangailangang ito ang dahilan kung bakit nila naimbento ang pinakaunang sistema ng pagsulat, ang cuneiform, at ang pinakaunang formal na batas, ang Code of Hammurabi. Ngayon, ang talagang interesting naman pagdating sa kabihasnan ng Egypt ay kung paano sila perpektong nabiyayaan ng kanilang kapaligiran. Kabaliktaran sila ng Mesopotamia. Tinawag silang regalo ng Nile dahil ang ilog nila sobrang predictable at madaling hulaan kung kailan babaha, kaya walang hirap sa pagtatanim. Tapos, napapaligiran pa sila ng malalawakang na Sahara Desert sa silangan at kanluran na parang mga natural na pader laban sa mga mananakop. Dahil sa peace of mind na binigay ng ligtas nilang lokasyon, nagkaroon sila ng maraming oras at yaman para makapag-build ng mga dambuhalang pyramids para sa kanilang mga pharaoh. Samantala, sa Indus Valley naman, nakapwesto sila sa ilalim ng matinding proteksyon ng nagtataas ang Himalayas at inaruga ng Indus River. Ang ganitong napakastable at safe na heograpiya ang nagbigay daan sa napakapayapang mga lungsod tulad ng Harappa at Mohenjo-daro. At pakinggan mo ito, dahil hindi nila kailangang laging maghanda sa giyera at bumili ng armas, ibinuhos nila ang talino nila sa urban planning. Sila lang naman ang nakaimbento ng pinakaunang sewerage at plumbing systems sa buong kasaysayan. Yes, may mga indoor toilets na sila noong paman. Lumipad naman tayo papuntang China dahil nakahiwalay sila sa nalabing bahagi ng mundo na palilibutan ng malalawak na disyerto at matatarik na bundok. Bumuo sila ng napaka-unique na kultura sa paligid ng Wangho. Pero hindi palaging kalmado ang ilog na ito. Sa katunayan, tinawag itong dakilang luha dahil sa mga biglaan at nakamamatay nitong baha. Ang pagiging isolated nilang ito ang mismong dahilan kaya nila itinayo ang sikat na Great Wall of China bilang proteksyon sa mga nomadikong kalaban at kung bakit nila naimbento ang napakahalagang produktong seda o silk. At sa kabilang ibayo naman ng mundo, matatagpuan natin ang Mesoamerica. Hindi tulad ng iba na nakasandal sa iisang malaking ilog, ang mga pangkat tulad ng Olmec at Teotihuacan ay kinakailangang umangkop sa napakapabago-bagong klima, masukal na kagubatan at elevasyon ng Central America at Yucatan Peninsula. Pagsasaka ng mais ang naging pangunahing sandigan at kahit medyo challenging ang heograpiya, nagawa pa rin nila magtayo ng mga astig na istruktura tulad ng Pyramid of the Sun at nagkaroon pa ng makulay na kultura ng mga ritual na laro gaya ng sikat na Pok at Tok. At ngayon, dadako na tayo sa ika-4 at huling bahagi, ang pamana ng nakaraan. Ating silipin ang mga kontribusyon nila sa kasalukuyan. So ang crucial na punto natin dito ay ito. Kahit pa pinaghihiwalay ng malalawak na karagatan at kontinente ang ating mga ninuno, napuwersa silang solusyonan ang kaligtasan nila sa eksaktong magkakatulad na hakbang. Iisang sequence. Lahat sila humanap ng tabing ilog, natutong magsaka para mabuhay, bumuo ng organisadong pamahalaan at sistema ng paniniwala para ipaliwanag ang kalikasan, at ng kalaunan na pilitang mag-imbento ng sistema ng pagsulat. Ang heograpiya, higit sa ano paman, ang nagkumpas ng iisang kwento nating mga tao. Pero hindi lang basta nabuhay ang tao, talagang umunlad tayo at nag-imbento. At ang mga naging solusyon nila noon sa mga hamon ng kalikasan ay araw-araw pa rin nating ginagamit hanggang ngayon. Mula sa Mesopotamia, nakuha natin ang base 60 math, kaya may 60 seconds sa isang minuto. Sa Egypt, nanggaling ang 365-day calendar natin at geometry. Sa Indus, nagmula ang decimals. Sa China, naimbento nila ang papel, compass at gunpowder. At mula sa Mesoamerica, nakamit natin ang napakalalim na konsepto ng zero at syempre, ang paborito nating lahat na kakao o tsokolate. Ang talino ng tao kapag tinutulak ng heograpiya ay sadyang walang limitasyon. Kaya bago natin tuluyang tapusin itong ating malalimang pagtalakay, gusto ko kayong iwanan sa isang malaking kaisipan.
Nakita natin ng malinaw kung paano diniktahan ng mga anyong lupa at tubig ang pag-unlad ng sibilisasyon. Ang ating mga ninuno ay perpektong umangkop sa kanilang kapaligiran, kung ang heograpiya at kalikasan ang tahimik ngunit pinakamalakas na puwersang humubog sa buong nakaraan natin, paano kaya nito huhubugin ang ating kinabukasan ngayon, lalo na sa gitna ng mabilis at matitinding pagbabago sa ating klima? Isang napakagandang katanungan na tayong mismong mga tao ang sasagot sa susunod na kabanata ng ating kasaysayan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagtutok at patuloy tayong matuto.